So, ang pupuntuhan ko ngayon ay yung vlog ni Maharlika. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon sa vlog ni Maharlika. Although, dati, idol ko siya. Dahil nilalabas niya ang mga katiwalian ng ating gobyerno. Pero it's already personal attack na ang ginagawa ng ating hinahangaan na Maharlika. Patungkol ito sa ipapapatay daw siya. Hitman. Yun daw sinabi, hitman sa Amerika. Hindi ako ungas na para ipapatay kita. Kung ako si Lisa Ahas Marcos, sabi niyo nga, hindi ako tanga para ipapatay kita. Bakit? Ako lang ang kaaway mo eh. So normally, sa investigator, ako nang tutugisin mo kasi ako lang kaaway mo. Wala nang iba. Hindi ako ungas na ipapatay kita. Pero ang katakutan mo, Maharlika, ito, tandaan mo kung gawa-gawa mo ang kwento na yan o may information ka, maaaring yung may intention sa iyo na ipapatay ka. Bakit? Dalawang pwedeng magpapatay sa iyo. Opposition, yung gustong umagaw sa position ni President Marcos, at komunista. Bakit? Pag pinapatay kita dahil tinutuliksa mong gobyerno at saka si Lisa Araneta at marami ka ng mga sabihin natin nalinlang na supporter. Ngayon, nasabi ko ngayon nalinlang kasi personal mo ng laban ito eh. Dinadabay mo ang taong bayan. Dapat nakapokus lang tayo sa mga maling ginagawa ng gobyerno, hindi yung mga personal attack. Anong kinalaman ng gobyerno sa personal na away ninyo? Sige nga, matanong ko ang taong bayan. Anong kinalaman ng personal na away ninyo, tampuhan nyo ni Lisa? Dahil para sa kayo may ego, although kawatan ngayon isa, ikaw hindi. So, ang paniniwala ng tao, abusado talaga si Lisa, si First Lady. So, mag-aalma ang taong bayan. So, yun ay kakabagsak ni President Marcos. Yun rin ang naging dahilan nung pagkawala ng kanyang ama. Bakit niya uulitin niya uli yun? At saka napakabubo naman yung magplano sa iyo. Sa United States pa, gagawin. O gumagawa lang tayo ng kwento. Tandaan nyo opposition, yung gustong umagaw sa posisyon ni Marcos, at saka Partido Komunista. Para lumawak agad na naman sila, maraming mapaniwala. Ganon ang Partido Komunista. Ang simpatya ng tao ang tinitingnan niya. Pag alam niya may simpatya, tira, bira. Maraming mapapaniwala. Alam niyo naman, ang ating bansang Pilipinas, ang ating kababayan, marami dito nadadala. Pero dahil nga mayroong social media, noon wala. Medyo marami nang na-aware sa mga ganong sitwasyon. So, ulitin ko, Madam Maharlika, hinangaan kita pero ngayon nawala na kasi personal na yung mga laban mo. Dapat bantayan natin ang gobyerno na walang kawatan. Dahil galit ako sa kawatan. Pero hindi na yun ang nagiging objective mo. Sinama mo ang taong bayan sa personal na galit mo kay Araneta, kay First Lady. Yung comment mo na magnanakaw, okay ako dyan. Para magising. Para malaman. Ikaw naman, First Lady,
Mahiya ka naman sa asawa mo. O mahiya ka naman sa mga Marcos. Dahil sinisira mo ang kanyang panguluhan. Ang taong bayan nakakaalam na ikaw yung nagpapatakbo. So, paano mo i-recover yan, First Lady? Sana nung unang bulusok nung tinira kayo sa agriculture, sa custom and agriculture, manahimik ka na sana. Kasi kayo ang nakapuntirya doon eh. Dapat nanahimik ka na para hindi na lumaki ang sunog. Para wala nang ipukol na isyo si Marlica sa'yo. Kaya habang may ginagawa kang kalukuhan, may nakabantay na sa'yo, First Lady. Kaya manahimik ka na lang dyan. Sabi nga ng ibang mga nagko-comment sa akin dati wala naman si First Lady. Ano? Ngayon, biglang lumitaw. Ang gising niya parang hindi ko alam gising Nung before the election, yung campaign money, itinago. Kaya, nag-survive ang Marcos, nanalo. But for the expense of the supporters. O di ang supporters ngayon, dahil malaking binigay, dahil walang perang Marcos, yung mga supporter ang gumastos. Ngayon, umupo kayo dyan. Sige, magnakaw lang kayo. Ay, totoo yan. Diyan sana tayo magkaisa, Marlica. Ang problema nga lang iba naman yung binabanatan mo, dinadamay mo naman yung galit mo. Personal sa First Lady, pati taong bayan, dadami. Wag, please, Marlica. Tingnan lang natin yung mga maling gawain. Yun ang pakiusap ko lang. Para magkasundo tayo. Dahil ako, neutral ako sa kabutihan, sa katotohanan ng ating kinabukasan ng ating bayan. Yun lang, Marlica. Hindi ako tanga para ipapatay kita. Dahil alam naman ng taong bayan o ng mundo, sinasabi mo na si First Lady lang ang kaaway mo. So hindi gagawin yun. Pero pag natapos ang term, ingat ka. Hello. Hello mga kababayan, kumusta kayong lahat? At nagbabalik tayo dito sa ating channel. Alright. So, bago ang lahat, ipaalala muna natin sa mga taga-Amerika, Europa, parts of UK, and Canada to download the SendWave app. Dahil para po yan sa OFW, libre magpadala ng pera sa Pilipinas. Walang bayad, kaya gamitin ang promo code Maharlika. Magkakaroon ka ng $20 free credit sa unang padala. Kaya go ka na. Alright. Mga kababayan, mainit ang ating issue ngayon. Okay? Paki-share ninyo, Miss Ina, May Perez, Jazz, at marami pang iba. So, thank you for being there. So, actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Lisa Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag na-target nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin, mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita. Nireport na kita sa
dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smuggs at lahat ng mga possible niyang, mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay? At ang napag-alaman kasi natin mga palangga na impormante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smuggs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smuggs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano pa man, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, yung, ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blotter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So ipinaliwanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala tong mga taong to at na-amaze, yung nag-asikaso sa akin na police, na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang Lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitili nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na ang kala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr., akala ninyo ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga pulis, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitanya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyuhan ninyo. Recorded ito, naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin.
Naalala nyo, nung, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Oh, kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng yung hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, punishable here in the US. So, kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, ine-report ko na kayong lahat. Ine-report ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At magpapadala ka dito ng hitman? May bit-bit na huge amount of money gamit nagkukubli sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Akala mo magwawagay ka, buwa ka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo? Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas.